Alright, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, wag na nating patagalin ito. Diretso na tayo mga kababayan, pag-usapan natin. Ito po, si Mike Defensor. Naku, may malaking problema po si Mike Defensor mga kababayan. Ha? Kaya kung ako sa'yo, Mr. Mike Defensor, tigilin mo muna yung pagpapalabas ng labing malong marites. Tigilan mo muna yan. Asikasuhin mo muna yung problema ng pamilya mo. Bakit ba? Ano ba nangyari? Ito mga kababayan. Ayan. Yan po nasa ating screen. Alam niyo po ba kung ano yan? Ito. Basahin natin yan mga kababayan yung report na yan. National Bureau of Investigation. Ito. Report po na nga. Ito guys report po ng Abante yan Ano po ba yan? Ang nakasulat po dyan ay ito po ay sulat po galing po sa National Bureau of Investigation at ang sulat na ito ay naka-address kay Honorable Ray Camilo Dumlao II, City Prosecutor, Office of the City Prosecutor. Ayan mga kababayan, attention, Inquest Prosecutor. Basahin ko lang Sir, respectfully transmitted for your inquest proceeding are the records and results of the investigation on entrapment and rescue operation conducted by operatives of the NBI. Hindi ko nababanggitin yung mga operatiba Pero dito kasi mga kababayan, recommended for prosecution. Ito mga kababayan, dalawa pong korporasyon. Yung unang-una yung Zerin Development Corporation at yung Chicago Entertainment Corporation. Pero mga kababayan, ang matindi rito, itong mga pangalang ito, mga kababayan, yan, tingnan nyo sa screen. Yan po sa ating screen. Ang nakasulat po sa number 1 ay si Julie Rose T. Defensor, Chairman at Presidente ng Zerin Development Corporation. At meron pang isa dyan. Yung nakasulat na isa dyan, ito, Miguel Gabriel T. Defensor. Ito naman, treasurer. So, isa lang ang address nila, parehas sa Quezon City. So, sino ito? Sino itong si Julie Rose Defensor? At sino itong si Miguel Gabriel Defensor? Nako, sila po ay asawa at anak ni Mike Defensor. Nako po. Ano ito, Mike Defensor? All the while, naglalabas ka ng kung ano-anong mga expose ko, no? Tapos, ito pa lang iyong asawa at iyong anak ay under inquest proceedings. Ito, babasahin ko yung report na Abante mga kababayan. Baka sabihin nyo, nag-iimbento ako Hindi ako nag-iimbento Okay. Sabi dito, kasalukuyang iniimbestigahan ang asawa at anak ni dating Congressman Mike Defensor. Nako, ayan Bakit po iniimbestigahan? Dahil po sa human trafficking at paglabag sa Dangerous Drugs Act kaugnay ng kanilang kumpanya na may-ari ng Blue Bar and Restaurant and Hotel. Ayan mga kababayan, ayon sa report, 54 na biktimang kababaihan ang nailigtas sa isang entrapment operation sa Chicago Disco Bar na napag-alaman na nag-ooperate ng modus kung saan inaalok sa customer ang mga babaeng biktima para sa exploitation. Grabe naman yun. Ang exploitation ay nagaganap di umano sa Blue Hotel na pag-aari ng kumpanya nila Julie Defensor at Miguel Defensor. Naku, paktay ka. Mike Defensor. Tigil-tigilan mo muna yung paglalabas ng kung ano-ano. Laban sa administrasyon, ayusin mo muna ang problema ng pamilya mo. Tigilan mo muna yung 18 marites na yan. May mamigat kang kakaharapin. Walang yan. Biruin nyo, human trafficking at sexual exploitation.
Ay, nako. Yan sinasabi ko sa inyo, mga kababayan eh. Okay lang na okay lang na maglabas ka ng mga corruption, maglabas ka ng mga katiwalian, maglabas ka ng mga sinasabi niyong mga ginagawa ng gobyerno na hindi maganda. Pero siguraduhin mo na malinis ka, na malinis ang pamilya mo, na walang masisilip sa inyo. Kasi dakdak ka ng dakdak, ayun naman pala, meron kang ginagawang kalokohan. Kayo ay sangkot, di umano, sa illegal na nagawain. O ngayon, eto na may sulat na NBI dito sa Office of the City Prosecutor na imbestigahan. Sabi nga dito, transmitted for inquest proceedings. Paktay ka, Mike Defensor. Anyari. So, tingnan natin kung anong gagawin ni Mike Defensor. Huwag muna unahin yung 18 marites kasi unang-una, puro daktak lang naman. Wala naman kayo pinapakita mga ebidensya eh. Di ba, puro bento lang? Ito, pag-usapan na rin natin. Ito naman, mga kababayan. Ito, merong report po may report na etong si Saldico ay hindi naman daw na-detain diyan po sa Prague. Kani-kanina lang po tong report na to, Daily Tribune, mga kababayan. Zaldico not detained at all in Prague. Ayan, mga kababayan. Basahin ko Former Ako Bicol Party List Representative Elizalde Zaldico was not arrested in the Czech Republic. The Department of Justice admitted. So, DOJ mismo ang inadmit na hindi pa nga na-aresto etong si Zaldico. Totoo ba to? So ito, may mga comment na rito, mga kababayan. Babasahin ko yung mga comment. Sabi rito, Auntie Claire? Diba sabi nyo, kakasuhan mga fake news peddler. Unahin mo na si BBM. So yung unang nagbalita na nahuli, nakahit-hit siya nun. Naka-high alert, kaya yata siya that time na hahap. In the news, the president himself becomes a peddler of fake news. That raises a bigger question. Is that the only thing happening? What we know is only what he has said. But what about the things he does not say? So, eto na, mga kababayan. Eto na. Ito yung sinasabi natin. Na talagang kapag nakapaghayag tayo ng maling impormasyon, talagang babalikan tayo ng mga taong bayan. Lalong-lalo na yung kontra sa gobyerno. Kasi hinahanapan nila ng butas itong Pangulo, hinahanapan nila ng butas itong gobyerno. So kapag mayroong report na ganito na palpak, tapos sinasabi nila presidente pa ang nag-announce, talagang gagamitin ito ng mga DDS ng kalaban ng gobyerno para batikusin itong ating presidente, lalong-lalo na ito, mga kababayan. Tingnan si Harry Roque, tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa si Harry Roque, mga kababayan eh. Tuwan-tuwa si Harry Roque dahil nga nakumpirma na na hindi nahuli itong si Saldico. Ito, mga kababayan, may post si Harry Roque. Ito, mga kababayan, sabi niya, sino ngayon ang fake news? Hindi na aresto nga ni. Ngayon, ito, binabanata na naman si Auntie Claire. Auntie Claire, Auntie Claire, ang Clear Castro, Master of Disasters. He was detained. Who said he was arrested? Di ba sabi ko nga sa inyo, hindi naman na-aresto na-detain lang. Okay, if Mr. Saldico is not under arrest but is in humane condition, ibig sabihin ba may hander siya? Sino? Bakit? Is he under mind conditioning? Why is he on hold overseas and not brought back home? Pagantay-antay lang po tayo, wag tayo masyadong atat. Ito, mga kababayan, kasi yung mga ganitong balita,
tignan muna natin yung konfirmasyon ng Malacanang. Ako nga, tinitingnan ko kanina ko pa hinahanap kung meron na pong live ang Presidential Communications Office. Kasi doon po natin malalaman kung ito mga kababayan. Kanina ko pa ino-open to Itong Presidential Communications Office kasi dito po manggagaling ang pahayag tungkol dyan. Sa ngayon, wala pang live ang PCO. Wala pang live si Auntie Claire. So inaabangan natin kasi sigurado itatanong ito. Hindi ko lang alam kung napaliwanag na ba ni Jose Claire Castro ito? So kasi kanina ko lang nakita ito Yung konfirmasyon ng Daily Tribune na hindi nga na-detain o na-aresto itong si Saldico dyan sa The Prague. So, inaabangan ko itong report ng Presidential Communications Office. Ano ba nangyari dito? Na-fake news ba ang Pangulo? Pagkapag ganyan, maraming mananagot, maraming malalaglag. Bakit kayo nagbibigay ng impormasyon sa Pangulo na hindi naman totoo? Ayan ang tanong. At abangan natin, wag muna kayong atat. Wag muna kayong atat. Baka naman etong Daily Tribune ang nakatanggap ng fake news. Ayun ang abangan natin mga kababayan. Hindi pa natin alam kung sino talaga ang totoo at sino talaga ang hindi totoo. 'Di ba? So abang-abang tayo mga kababayan sa report ng Presidential Communications Office. Anong araw ba ngayon? Ngayon ay araw ng Biyernes. So magkakaroon sila sigurado ng press briefing maya-maya. So, abangan na lang natin kung ano ang masasabi dito ng Malacanang. At tungkol naman dito kay Mike Defensor, Sir, medyo malaki-laking dagok itong inabot ng pamilya ninyo. At grabe human trafficking at exploitation doon sa inyong property. Iniimbestigahan naman yan. Hindi ko naman sinasabi na sangkot yung asawa mo sa anak mo. Kaya lang, imposible naman na hindi alam ng asawa mo at anak mo at ikaw mismo na ginagamit yung inyong property para sa maling gawain. Di ba? Sabi, hindi ko alam yan. Kaya na magiging palusot, hindi ko alam yan. Ngek-ngek mo. Iba na lang. Okay, so yan mga kababayan ito nga po yung request for inquest para po sa nagngangalang Julie Rose Defensor at Miguel Gabriel Defensor. Ito po yung asawa at anak ni Mike Defensor. Kaya, Sir Mike, masyadong magmalinis masyadong magpasikat. Okay lang sana kung bumanat ka ng bumanat sa gobyerno ng mga sinasabi mo maling ginagawa ng gobyerno, basta ikaw ay malinis. Pero kung ganyan naman, matindi. Matindi yung human trafficking, may kulong kayo dyan. Tapos yung exploitation. Nako po, Diyos ko. Nako. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Nabagabang tayo sa mga update dito sa mga balitang ito. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Ingat po tayong lahat. God bless po.